Nakatanggap ng malaking atensyon mula sa publiko ang payag ng isang ahensya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na lumantad at nagbunyag ng mga hindi inaasahang impormasyon. Ayon sa nasabing ahente, siya ay nagpahayag na si Senator Lazo at ang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM ay sangkot sa kumakalat na ebidensya ng droga. Ang payag nito ay agad na nagdulot ng pagtataka at pag-aalala sa lipunan. Sa kabila ng mga paratang na ito, agad namang itinanggi ni Senator Lazo at PBBM ang mga akusasyon laban sa kanila. Sinabi ni Lazo na ito ay pawang kasinungalingan at paninira lamang sa kanilang reputasyon. Tumanggi rin si PBBM at sinabing walang katotohanan ang mga bintang na ito laban sa kanya. Naghahanda na ang mga kinauukulan upang imbisigahan ang mga aligasyon na ito at mabigyan ng linaw ang isyu. Samantala, patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga pangyayaring ito at inaabangan ang mga susunod na hakbang mula sa mga otoridad. Well, ito nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Araw na ito mga hitad ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay I believe sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Pero ibig sabihin hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulboronic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulboronic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulboronic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulboronic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino? Breaking news mga kaibigan! PDEA agent lumutang na. Nako, ito na yung sinasabi natin. At meron po siyang pasabog, guys. Nagsalita na po itong isang PDEA agent at patungkol po ito sa liham, mga kaibigan, na kanyang pinadala. At hindi lang yan mga kaibigan. Alam na po ni Kuting. Alam na rin ng Senate Committee at alam na rin ng Kongreso. Yung tatlo na yan, guys, alam na po nila lahat ng mga nangyayari ngayon sa PDEA, guys. Lalo na itong mga kumakalat ngayon or nagtitrending ngayon na dokumento po na nagpapatunay na itong si Kuting ay nagpapatest, pero 2 minutes lang mga kaibigan, lumabas ka agad ng resulta. At hindi lang yan, marami pa pong mga revelasyon, guys, itong isang agent na lumantad at syempre, guys, gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. Dahil syempre, nasama siya 2012 pa ito nangyari. Matagal na po ito, guys. So, nagulat siguro or naano siguro sila, parang nabigla siguro silang nawindang dahil meron pong lumabas, no? Na isang papeles, isang documents from the past. Kasi 2012, no? Ang tagal. At na-involve ang kanyang pangalan. Aalamin po natin mamaya yan. Of course, guys, pero tayong breaking news, no? Pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang message po sa araw ng kagitingan. At isang, ito guys, ito pong hawak po ng mga papeles, guys, or mga documents po, hawak po ni Miss Madam Maharlika, ay ito po, no, mapapatunayan na po, guys, na ito po ay legit, totoo. At yung pulboronic video, nako, eto na. Yung pulboronic video, aalamin din natin kung talagang nag-i-exist pa ito at yung mga pictures po. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at mag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page.
follow, like, and share ng mga videos. Ayan nga mga kaibigan, happy Tuesday po! Nako, mainit-init na Tuesday. Sobrang init! Oy! Umulan naman! Sobrang init, grabe. Kanina pa yung init na yan eh. Kumusta po kayo mga kaibigan? Happy Tuesday po sa ating lahat. Happy araw ng kagitingan. Ayan. Dahil po sa sobrang init, kaya kagitingan. Sobrang kainitan. Hindi, araw ng kagitingan means bravery, no? Araw ng pagiging matapang. Ayan, ha? Hindi po yung kainitan, ha? Araw ng kainitan. Kumusta po kayo, guys? Nag-enjoy ba kayo sa inyong mahabang bakasyon? Sana po yung nakapagpahinga po yung mga kababayan natin, no? Yung mga, syempre, marami tayong mga teachers dyan, mga guro, na sobra din magtrabaho, no? Sana po nakapagpahinga. At syempre, guys, no, ito, pag-uusapan natin, grabe. Ano bang nangyari dito? Grabe ang mga revelasyon ngayon, no? Ito na kaya ang katapusan ni Kuting, mga kaibigan? Yan ang malaking question, eh. Ito, sa palagay ko lang, guys, ito po yung ano ko dyan eh. Ito po yung assessment ko dyan eh. Ito pong lumabas ngayon na bagong pasabog mga kaibigan. Itong lumabas po na isang PDEA agent. Ito na talaga guys, pwede natin makonclude or pwede natin sabihin na lahat po ng pasabog po na ginawa po ni Madam Maharlika patungkol po kay Kuting guys, naku, totoo talaga mga kaibigan. Kaya kung ako po, payo lang ito Payo lang ito kay Kuting saka kay Ahas sa Malacanang, no? Kung ako sa inyo, kung gusto niyo po magtagal diyan, sagutin niyo na hanggang mas maaga. Nako. Huwag niyo itong antayin, no? Huwag niyo antayin na ito ay talagang mag-escalate into a bigger issue. Tapos hindi niyo na makontrol. Nako, wala na. Mag-alsa balutan na kayo kasi siguradong bibit-bitin na kayo palabas dyan sa Malacanang. Kasi itong mga pasabog guys, wala na to eh. Uncontrollable na po ito mga kaibigan. Hindi na ito mapipigilan guys. Lalo na pag lumabas yung picture. May ano tayo mamaya may papakita tayo mamaya yung picture na yung sinasabi nila. Oo, may papakita po tayo mamaya guys para ma-confirm natin na yung picture na yan, naku, hindi na pala video, no? Akala ko video lang. Meron din pala talagang picture, mga kaibigan. Sus! Ano ba yan? Eh, syempre, kumustahin mo natin yung mga kaibigan natin dyan sa abroad. Nakalimutan na naman natin. Hello po sa ating mga OFW. Kayo po ang aming mga bagong bayani. Kayo po ang tunay na mga bayani. Ayan, no? Saludo po kami sa inyo. Ayan, yung mga OFW, makaka-relate po tayo dyan. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Syempre, kumustahin din natin ating mga avid listeners, viewers, syempre ang ating mga subscribers at members. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang aming amo, kayo ang boss. Dahil po sa inyo guys, nabuo po ang Foodinet channel. Kayo po talaga ang ano namin dito, no? Kayo talagang idol namin. Kasi kayo po ang buo ng channel na Foodinet. Syempre guys, kung wala kayo, wala din kami. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo guys na andyan kayo palagi, no? Oh, walang iwanan Oh, Vice President! Kumusta na po kayo guys? Ayan si Chrissy Brooks. Quick shoutout mo tayo kay bago tayo pumunta doon sa pinaka-issue natin. Quick shoutout muna tayo, okay? Hello Chrissy Brooks, Susan Abeles, hello. Ayan si Maria Inero, Sandy Escolano, Vito Quirol, Corazon Austero, Clear Cruz, hello. Ayan Sandy Escolano, RGR Electrical TV. Tingnan natin kung sino po ang ating first honor. Oy, si Lalaine Garcia! Hello, kumusta ka na dyan, Lalaine? Si Marisol Ison andito din, mga kaibigan. Ayan, Sino kaya ating first honor? Silipin nga natin. Ay, si Susan Abeles pala ang ating first honor. Galing naman. Ayan. Norma Terzar, Norma Jalaba, kumusta ka na dyan? Kumusta po ang inyong... dumaan ba yung dyan, Norma Jalaba, sa yung solar eclipse? Ay, sa Amerika lang pala yun. Nasa Switzerland pala si Norma Jalaba. Ayan. Sino po yung naka-witness ng solar eclipse? Malamang si Biota Galban na-witness niya kasi alam ko si Biota Galban, Texas to eh. Dumaan yung solar dun no? Solar eclipse, dumaan sa inyo, Biota Galban. Ayan. Sino pa? Si Nenita Abelia, si Boss Bell, andito din mga kaibigan. Si Manchi Ison, Childerico Valle Jr., Chrissy Brooks, Elena Calapis. Hello, Elena Calapis. Delia Abainza.
Ayan, si Vivian Gonzalez. Sino pa? Ang dami. Okay. Lynn Marie, Kadafisali, Lynn Cordonera, Leia Fontanoza, at marami pang iba. Mamaya po guys, no, promise babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Kaya kailangan guys, sa bandang dulo, kailangan nyo magtanong kaya para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Okay ba tayo dyan? Dating gawi Eddie Miguel, hello! Ito guys, puntahan muna natin si Vice President Sara Duterte, no? Pakinggan muna natin siya guys sa kanyang napakagandang, very inspiring po na message po patungkol po sa araw ng kagitingan. Ito po si Vice President Sara Duterte. Pasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Sa paggunita sa mga bayaning veterano sa ika-82 taon ng Araw ng Kagitingan, kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagbibigay pugay sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo para sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Sila ay natatanging halimbawa ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Kaya't patuloy nating isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo at kagawaran ng edukasyon ay naglalayong maituro at maipaunawa sa bawat batang Pilipino ang pagpapahalaga sa kasaysayan at sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay. Ipagdiwang natin ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at magbigay ng karangalan sa kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Sama-sama nating itaguyod ang Pilipinas tungo sa isang kinabukasang mapayapa, makatarungan at matatag. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan po si Vice President Sara Duterte. Mabuhay po ang ating mga bayani. Siyempre guys, ang ating mga bagong bayani, no? Mabuhay din ang ating mga OFW. Para po sa inyo ito guys, itong message po ng ating mahal na Vice President. Kasalukuyan po ang ating mahal na Vice President. Siya po ang acting President ngayon. Dahil si Kuting po, umalis na naman! Palakpakan! Bumiyahe na naman si Kuting! Nabalitaan niyo ba yun na hindi niya pinansin si Vice President Sara Duterte? Nabalitaan niyo yun? Hindi pinansin ni Kuting. Bakit kaya? Ayan po, no? So mga kaibigan, updates lang po tayo sa ating mga kababayan dyan na itong si Kuting po. Pang ilan na ba? Pang 25th, Pang 25th biyahe na po ni Kuting. Pumunta po siya ng Amerika sa Washington DC dahil po sa tinatawag natin na trilateral meeting po with Joe Biden, ng President ng Amerika, at syempre itong sa Japan. Wow, grabe! Talagang ibang klase ka talaga. Ang anong tawag sa kanya? Anong tawag sa kanya, guys? Modern Ferdinand Magellan. Siya daw ang modernized Ferdinand Magellan kasi Ferdinand siya, di ba? Kilala niyo ba si Ferdinand Magellan? Si Magellan po, siya po yung nakadiskubre ng Pilipinas, di ba? Bumabiyahe po yun sa buong mundo. Kaya itong si Kuting, naging Magellan, naging Ferdinand Magellan sa sobrang biyahe. Tapos pag umuwi sa Pilipinas, ang dala niya guys, mga pledges. Akala ko yung pledges, yung pang-spray ng bahay, yung parang bumango yung bahay. Di ba pledge tawag doon, pledges? Puro kalokohan talaga yung nakikita ko sa Facebook. Tawa ako ng tawa Sabi ko, akala ko, ang dala niya mga pledges, yung pledges talaga, yung para makatulong po sa bayan. Kasi hindi pala, ang dala niya, yung pang spray. Ibang klase talaga yung mga utak ng mga Pilipino, hindi pinansin si VP Sara, Bakit kaya? Anong drama niya? Mukhang pinagalitan siya ni Ahas.
Kasi ang nakalagay doon, ito ha, ang sabi po ni Kuting mga kaibigan ha, bago siya umalis ha, sabi niya, babawi ako kay Ahas. Wow, babawi daw siya kay Ahas? Ano ba? Babawi daw siya kay Ahas? Ano pa nangyari sa kanila? Kasi nabukol. Binukulan kasi niya si Ahas. Kaya sabi niya guys, babawi ako kay Ahas, nagtatampo na sa akin. Sabi niya sabi ni Kuting, tingnan niyo sa balita, sa mga Facebook. Andun siya, sabi niya, babawi daw siya kay Ahas kasi nagtatampo na daw sa kanya. Paano hindi magtatampo? Tinulak mo sa hagdanan. Tinulak mo sa hagdanan, nagabukol tuloy. Kaya alam niyo guys, ayaw niyang tumingin sa kabila. Palagi siya naka-side view. Napansin niyo, palagi siya naka-side view, hindi siya tumitingin sa ano. Malamang andito yung bukol niya sa kabila ayaw ipakita sa camera. Hindi ko naman na-confirm, no? Pero hindi kasi siya nagpapakita Medyo matagal-tagal na rin siya hindi nagpapakita. Si Kuting nagpapakita. Pero itong si Ahas, itong si Butod, hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita. Nagpapakita man siya sa camera, medyo tinatago niya yung, kumbaga half face lang siya Kalahating mukha lang guys. Yung parang pag ganun-ganun lang siya, pag ganun-ganun, tas tawa-tawa siyang ganun. Ayaw niyang lumingon Kasi siyempre pag lumingon siguro pa, oy, bakit may bukol? Pinapatawa ko lang kayo kasi ang susunod natin na topic, grabe po. Talagang katapusan na po ni Kuting. Totoo yun guys. Totoo yung sinasabi ko. Hindi po ako ito po, kidding aside po mga kaibigan. Napansin ko talaga yan. Ayaw niyang tumingin sa kabila. Pansinin niyo guys, hindi ko lang, wala na akong video, no? Pero pag mamaya po, after ng live, pansinin niyo yung sa pag-alis niya. Kasi guys, ang sabi ni Kuting mga kaibigan, para siya nag-sorry sa kanyang speech. Hindi siya nag-sorry sa bayan, ha? Nag-sorry siya kay Ahas. Talagang uunahin talaga niya si Ahas bago siya mag-sorry sa bayan. Imbis na mag-speech siya, pasensya na kayo mga kababayan dahil sa mga kumakalat po na balita-balita na ako ay bangag. Di ba dapat ganun yung sasabihin niya sa speech? Hindi Iba ang sinabi niya sa speech mga kaibigan. Nakakagulat. Nagtatampo na daw sa kanya si Ahas. Kaya nga, paano nga hindi magtatampo? Itinulak mo nga sa hagdanan. Ikaw talaga Kuting. Si Ferdinand Magellan ay isang Portugis. Si Ferdinand Kuting ay isang Putragis. Conrado Alonso, galing mo Oy, partner ito si partner nandito pala si partner Hello sa lahat ng viewers. Si partner Sana all. Nako. Mabuhay ka, fair lady ng katotohanan at katarungan. Ayan po mga kaibigan. So, ito po ipapakita ko lang sa inyo to guys. Grabe ito. Grabe po ito guys ang ipapakita ko sa inyo. Asan na ba 'yon? Ipakita ko lang bago po natin puntahan yung pinaka-topic natin mga kaibigan. Ipapasilip ko lang sa inyo to guys. Ayan po Tingnan nyo sa screen nyo. Ito po ang liham. Okay? Ito po ang heading. Heading tawag dyan, di ba? Heading. Tama ba ako? Heading, no? Nakalimutan ko na yung letters yung formal letters sa high school. Ay di, sa elementary pa yata natin ginagawa to yung formal letters, no? Di ba sa elementary gumagawa tayo ng formal letters? Yan heading. Nakita nyo? Sa screen nyo? Okay, pag-uusapan natin to Klaruhin natin. Okay, mga kaibigan, April 7, 2024, ibig sabihin bago lang to, nung nakarang araw lang. Undersecretary, mga kaibigan, Moro Virgilio M. Lazo, Director General ng PDEA. Ito yung address niya. Dear Undersecretary Lazo. Okay, mga kaibigan, ito po yung liham. Ito po yung liham ng isang agent na lumutang. Bakit siya lumutang, mga kaibigan? Unang-una, dahil na-involve ang kanyang pangalan. Pangalawa, gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Pangatlo, dahil po, meron po siyang revelasyon dito, guys. Ito, paumpisa lang yan. Umpisa lang yan sa letter.
Pero dito talaga ako nagtanong, guys. Dito talaga ako nagtanong. At pwede kong sabihin, no? Pwede kong sabihin sa vlog na to, na totoo po talaga, guys, yung mga naririnig natin na mga balita-balita, yung inaabangan natin na hanggang ngayon hindi pa rin pinapalabas, yung pulboronic video. Ito po, guys, ipakita ko lang sa inyo. Ito po ang kanyang sinabi, mga kaibigan. Ayan po. Basahin natin, Iisa-isahin natin, guys, para maintindihan po nating lahat, no? Ito po, ang nakalagay dito is unfortunately, ito po ang nakalagay dito. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. Okay, di ba? Lumabas po yan sa isang documents po na nagkaroon po ng parang raid, no? I-raid sana, no? I-raid sana yung yung condo, yung high-end na condo doon sa BGC, di ba? Alam nyo na yan, di ba? Nakwento na yan, eh. Yun pala, guys, tama talaga yung hinala ni, hindi naman hinala, no? Tama talaga yung nakalagay doon sa documents na pinahinto pala talaga, guys, na dapat i-raid nila yung condo na yun, pinahinto pala talaga ng isang director, isang Deputy Director General ng operations po, no? It was halted, ibig sabihin, pinahinto. Ngayon, ito lang ang napansin ko dito, guys. Pag pinahinto yung operation, ibig sabihin, kumpleto na po ang papeles. Tama ba ako, guys? Kunwari, merong isang operation, meron silang isang bypass. Siyempre, kailangan mo ng papeles dyan, di ba? Siyempre, kailangan mo ng warrant or search warrant, di ba? Basta marami yan bago ka mag-bypass or bago mo atakihin yung isang lugar. So, ibig sabihin, sa nangyayari dito, guys, kay Kuting, kumpleto na po itong PDEA na to ng papeles. Kumpleto na po. May pirma na, may lahat, kumpleto na. Pero, pinahinto lang na hindi naman sinabi ang dahilan kung bakit pinahinto yung operations. Okay, ang sabi dito, following the guidelines, ito basahin lang natin following the guidelines on document security and the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential ang nakalagay. Okay, eto guys, ito ang pinaka-striking. Nilagay na sa envelope at may nakalagay na confidential, containing, ibig sabihin, naglalaman ng mga pictures daw, mga kaibigan. Naglalaman ng pictures of some personalities while using suspected illegal na gamot inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10 of 2012 addressed to the D or the IIS. Ang IIS, yun yung mga investigative bodies or sila yung mga parang CI, no? Nagsi-CI. Sila yung mga intelligence. Naintindihan nyo na? Meron pong pictures, mga kaibigan, nakalagay sa envelope. Yung mga pictures na yun, ng mga personalities, alam nyo na kung sino yun, na talagang actual daw talaga, guys, gumagamit sila. So tama po. Kung may pictures, malamang sa malamang, kung hindi tayo nagkakamali, mayroon ding video yan. Kasi kumakalat yung video Kumakalat yung pulboronic video na meron, ilalabas. Pero dito, guys, inamin po ng isang PDEA agent, siya mismo ang nagsabi, nung napinahinto ang isang sasalakayin sa nila, pinahinto, no, halted, at yung mga papeles, nilagay na lang nila sa envelope, tinago na lang nila, siniled na lang nila, at nilagay nila ng confidential, containing or naglalaman ng mga pictures ng mga personalities na gumagamit. So pag nakuha yung picture na yun, wala na. Katapusan na po ni Kuting, guys. Leilani Villanueva, maraming salamat sa inyong $10. Ayan. Uy, sa Amerika pala si Leilani Villanueva. Saan ka ba sa States? Nakita mo ba yung solar? Sabay tanong yun. Nakita mo yung solar, Leilani Villanueva? Solar eclipse? Ayan. Malamang nakita niya, no? So, yes, Susan Aveles, kasama po siya dyan.
Itong isang artista po, kasama siya dito sa documents. Ngayon, ito po ang tanong dyan mga kaibigan. Ito kasing documents guys, meron tayong tinatawag na National Gazette, di ba? Alam niyo na yung National Gazette, di ba? Doon natin nilalodge. Ito sigurong, itong confidential documents, it was lodged, no? It was lodged sa National Gazette and then receipt by. May nakalagay yan eh. Receipt by. Imposible namang itatago mo lang yan sa archives or sa National Gazette na walang receipt by. Di ba? Tama? Imposibleng wala eh. So meron yan nakalagay doon. Receipt by na nilalodge nila sa custodian. Ibig sabihin, tinago nila doon sa custodian. O, sino ang custodian? Sino ang custodian? PIDEA or Krame. Pwede rin Krame. Kasi sa Krame, meron tayong custody of evidence doon, di ba? Sa Krame. Alam ko meron eh. Kasi meron kayong meron kasi nangyari diyan yung kay Saba Queen, di ba? Doon nila lodge yung sa custodian ng Krame. O, alam ko PIDEA meron din yan. So ang tanong, sino yung nag-receipt? Sino yung nag-receipt, guys? Yun ang hagilapin nila. Kasi ito, lumantad na po yung agent. So, at alam na po guys, alam na po ng Senado, alam na rin ng Kongreso, at alam na rin ng Pangulo. May Pangulo pa ba tayo? Ayan po mga kaibigan, tingnan nyo sa screen nyo. Tingnan nyo guys sa screen nyo mga kaibigan. Ayan o. Office of the President, Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, House Committee on Public Order and, alam nyo na ibig sabihin nun. Andyan po mga kaibigan. Alam na nila guys. So ewan ko lang kung sasagot sila dito. Kasi pinakalat na eh. Diba? Pinakalat na po. Ngayon, ito po ang sinabi niya guys, no? Ito po ang sinabi ng agent. Bakit po siya lumabas? Okay? Basahin lang natin guys ha. Para po maintindihan natin. Together with pre-ops and the authority to operate were securely stored and kept at the ISS office, if all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me. Ito po ang sabi niya guys, no? Ito po ang sinabi ng isang agent na lumantad. Please spare me from this mess. Oh, ibig sabihin noon, sa Tagalog pa, huwag nyo na sana akong isama dyan sa kaguluhan na yan. O huwag na daw siya isama. Oh, during the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chip. Crooked chip. Ibig sabihin, talagang mga corrupt, no? Corrupt talaga itong Aquino na to. If warranted, okay? Ito ha, sabi niya guys, if warranted, kung bala, lalabasan siya ng warrant of arrest, itong si agent, no? If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. Ibig sabihin, basta pag naglabas sila ng warrant of arrest, siya po ay susuko at siya po ay sasama at makikipag-cooperate po siya guys para malaman po ang katotohanan. Galing, di ba? I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Ayan po ang isang agent, isang PIDEA agent po na na-involve po ang kanyang pangalan dahil po ito sa kay Kuting doon sa kondo noong nangyaring 2012. Maraming salamat po kay Lelaine Garcia sa kanyang 10 Hong Kong dollars. Ayan. Ang dami nagpahalo-halo ngayon na. Sobrang init kasi. Sobrang init kasi kaya ang dami nagpahalo-halo. Maraming salamat sa nagpahalo-halo po. Maraming salamat. Ayan, no? Kung may kahihiyan pa siyang natitira, ewan ko lang ha. Ewan ko lang kung may kahihiyan pang natitira dito. So, ano po ang dapat gawin dito guys? Ha? Ano po ang dapat gawin dito?